God is good all the time. Yeah, pwede na natin kantahin yan no? Actually, kanina, ang ganda ng mga kanta natin patungkol sa kabutihan ng Diyos, no? Nakita po natin na talagang mabuti ang Diyos. Every time we praise Him, kahit nga sa sermon kapag nakikinig tayo, or kahit minsan, wala tayo sa church. Kahit minsan wala tayo sa church, nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi lang natin nararamdaman yung kabutihan ng Diyos pag nasa church tayo. And also, nakita natin dito sa binasa natin, no? Sabi dito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good." No? Ibig sabihin, cause and effect. Bakit natin papasalamatan yung Diyos? Because He is good. Yun pala yung reason kung bakit natin pinapasalamatan ng Diyos. So yan po yung tatalakayin natin ngayong umaga po na ito. Ito po ang ating tatalakayin patungkol po sa kabutihan ng Diyos. Okay? Nakakapagpasalamat tayo sa Diyos kasi Siya ay mabuti. Kaya nga ang sabi, di ba, kung babalikan natin sa New Testament, in every circumstances, ang sabi, give thanks. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Diyos. Mabuti po ang Panginoon. At yan po yung tatalakayin natin, no? Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan po yung isang katangian ng Diyos na masasabi natin gustong-gusto natin. Kasi sa mundo na to na punong-puno na maraming masasamang ugali. Oh, ba't kayo nagtatawa? Maraming mga masasamang tao, di ba? Pero merong isang nag-iisa na mabuting Diyos. Amen po ba? Mabuti ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi po yan nababago. Yan po yung magandang katangian ng ating Diyos. Masasabi po kasi nating mabuti yung Diyos, una sa lahat, kasi siya ay perpekto. Amen po ba? Dahil perpekto yung Diyos, mabuti siya. At dahil banal ang Diyos, mabuti siya. Okay? So yun po yung nagpapabuti sa ating Panginoon. Kasi tayo, okay, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba mabait yan? Yung mga nasa online, ayan, yung mga naan dyan, mukha ba kayong mga mababait? Okay. Mukha lang yan mabait. Pero mabait talaga. Hindi, mabuti na yan. Kasi hindi, ito ang Diyos kasi, hindi mo yan matitinag. Mabuti yan, simula noon hanggang ngayon. Pero yung katabi mo, pwedeng mabait yan ngayon, mabuti yan ngayon, pero baka bukas hindi. Di ba? Nababago yan. Nababago yung mood ng isang tao, 'di ba? So, mahirap pag ganun yung Diyos natin. Mabuti siya ngayon tapos bukas hindi. Okay siya ngayon pero bukas hindi. Nakakatakot. 'Di ba? Pero yung Diyos ang sabi, He is good. Kaya dapat po pasalamatan natin yung ating Panginoon. So, ganun po, no? Tayo po kasi meron tayong mga kasalanan. Kahit gano'ng kang kabait, yung mga katabi nyo, kahit gano'ng kabait yan, kahit gano'ng kabait si pastor, kahit gano'ng kabait po yung mga nanay at tatay nyo, pero dahil may mga sinful nature po tayo, dahil tayo ay hindi perpekto, darating sa point ng buhay natin, hindi tayo magiging mabait or mabuti. Totoo po yun, hindi. Sige, sabihin nyo sa akin, sino perpekto dito? Meron bang perpekto dito? Ang Diyos lang natin ang perpekto. Kaya masasabi natin na talagang mabuti ang Diyos. So, hindi po pwede mag-contradict yun. Ang Diyos natin walang kasalanan, ang Diyos natin perpekto, ang Diyos natin banal. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung Diyos natin evil. Ang kabaliktaran kasi ng mabuti ay kasamaan. So, hindi po pwedeng mag-contradict po yun. Hindi po pwedeng maging masama yung ating Diyos. Mabuti po yung ating Diyos noon pa man. Okay, yan po yung magbibigay sa atin actually ng pag-asa at yan po yung magbibigay sa atin ng parang peace na meron tayong Diyos na kinikilala, na iisang Diyos na mabuti. Ang sarap kaya ng meron kang, halimbawa, mabuting kaibigan. Meron po ba kayong mga mabuting kaibigan? Tapos ngayon wala na? Di ba? Di ba dati meron kayong tinuturing nyo, kaibigan ko to, napakabuti nito, tapos ngayon, nasaan na? Meron mga mabubuting teacher. Sino ito mga nag-aaral? Sa mga nag-aaral, di ba? Ang gusto natin mga teacher, ang favorite natin teacher yung mababait, no? Sino ito yung mga teacher? Di ba? Tayo mga kabataan, ay, eto na, favorite subject ko to, mabait kasi si ma'am ganito. Di ba? Pero kapag medyo kapag medyo masungit ng konti, di ba? Hanggat maaari, yun na. Ayaw natin. Ang gusto natin, mabait, di ba? Sa mga naghahanap ng jowa, anong hinahanap nyo sa isang babae or lalaki? Mabait? Maganda. Kunwari pa kayo mabait, gusto rin maganda at gwapo. Di ba? Ang gusto kasi natin, di ba? Tall, dark. Ba't walang mabait? Parang okay lang na pogi, di ba? Ang hinahanap natin, di ba, ang sabi natin, gusto natin yung mabuti ang kalooban. Amen po ba?
pag naghahanap tayo ng mga mapapangasawa natin, gusto ko kahit na hindi medyo pogi, at least, di ba, pwede pang mapapogi yan kahit paano mapaganda eh. Pero pag pangit ang ugali niyan, ang hirap na. Di ba? Yun yung hinahanap natin sa mga sa mga gusto nating mapangasawa. Gusto natin mabuti yung kalooban. Di ba? Pag naghahanap din tayo ng mga iboboto, sino mga boboto dito? Hindi lang po sikat ang boboto natin, no? Hindi lang po mga kung sino-sino lang. Hangga't maaari may mabuting kalooban. Di ba? Ang gusto natin, mabuti. Di ba? Kahit saan ka naman pumunta, di ba? Gusto mo makasama mo, masama. Di ba? Pero buti na lang sinasabi po ng Biblia. Maraming beses sinabi ng Biblia that God is good. Okay, ibig sabihin po niyan, pinapatunayan. Basahin nyo mula Genesis hanggang sa Revelation. Okay, kahit sa mga mangyayari pa lang pagdating ng panahon, sinasabi na po na mabuti yung ating Diyos. Now, papaano nga ba natin mas makikita pa? Papaano natin mas mapapatunayan pa na ang Diyos talaga ay mabuti sa ating mga buhay? No, una, tingnan po natin to. Ang Diyos mabuti siya kasi our God is gentle. Okay? Basahin po natin yung Matthew chapter 11 verse 29. Okay, tandaan niyo po yan, no? Mabuti ang Diyos because our God is gentle. Ang sabi po sa Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." So ano ba ibig sabihin ng gentle? Pag sinabing gentle po sa Tagalog, ito yung parang malumanay, di ba? Madaling lapitan, maamo, banayad. Yan, ganyan po pag sinabing gentle. So, ang kabaliktaran po ng gentle, para mas maintindihan po natin, di ba? Ang gentle, aggressive. Di ba? Ganyan po yun, matapang. Yan po yung kabaliktaran ng gentle. Pero ang sabi dito, ang Diyos natin, madaling lapitan. Yan lang po ibig sabihin nun. Ang Diyos natin, madali siyang lapitan. Okay? Madali po siyang lapitan. Pag sinabing mabuti ang Diyos, madali siyang lapitan. Sa kabila ng siya ay, alam natin na makapangyarihan siyang Diyos. Pero, at least nalalapitan natin. Imagine niyo yung layo natin sa Diyos. Bilang mga tao, napakaliit lang natin sa Diyos. Walang-wala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Napakataas ng Diyos. Pero, ang sabi, gentle yung Diyos, pwede nating malapitan. Kung hindi ganun yung Diyos natin, hindi natin siya malalapitan. Hindi tayo makakapanalangin sa Kanya. Kasi, haharap ka pa lang sa Diyos, papatayin ka na dahil sa kasalanan mo. Ganun ang reality. Kasi ang Diyos banal. Hindi pwedeng lumapit yung makasalanan o may kasalanan sa Diyos na banal. Pero buti na lang gentle yung ating Diyos, nakakalapit tayo sa Kanya, nakakapagpuri tayo sa Kanya, nakakapunta tayo sa church. Kung hindi lahat tayo, nababagsakan na ng apoy. Pero dahil mabuti po yung ating Diyos, dahil siya po ay gentle, mas madali po natin siyang malalapitan. Ganyan po yung mabuti. Ang hirap kayang lapitan yung tipong lalapitan mo palang galit na. Sino ito magagalitin? Di ba yung tipong, yung ano ko po sa inyo kanina, yung sample ko sa inyo, pag teacher yan, pag alam mo na masungit yan, ang hirap, ikaw na lang lumapit, ikaw na lang magpaalam. Ang hirap lapitan, di ba? Kasi medyo masungit. Di ba? Pag may mga boss kayong mga masusungit, bossing! Di ba? Pag gentle yan, maloloko-loko mo pa yung boss mo, yung manager mo eh. Pero pag medyo terror yan, di mo malalapitan yan. Uy, ikaw na lang kumausap. Uy, ikaw na lang kumatok. Ikaw na lang magsabi. Bakit? Hindi kasi madaling malapitan. Hindi sila gentle. Pero yung Diyos natin, kahit na siya ay makapangyarihan, kahit na siya ay Diyos, no? Kahit siya ay mataas, malalapitan natin siya kasi po siya ay gentle. Madali po nating lapitan. Ganyan po ang ibig sabihin na mabuti po yung ating Diyos. So, imagine niyo po, no? Kung hindi gentle yung ating Diyos, simula, halimbawa, nung pinapako yung ating Panginoong Jesucristo. Nung pinapako yung ating Panginoong Jesucristo, kung hindi gentle yung Panginoon, actually, nung una pa lang, nung hindi siya tinanggap ng mga Hudyo, nung siya ay pisanaktan, nag-suffer siya sa pamamagitan ng mga tao, pinako siya. Actually, kayang-kayang pabagsakin ng Diyos ng mga, di ba? Kung talagang yung Diyos, hindi siya gentle, no? Aggressive yung Diyos. Kayo, pinagsasampal mo, ikaw sumampal sa akin, bagsak ka ng apoy. Di ba? Ikaw yung sumabunot sa akin. Di ba? Pero hindi eh. Actually, nung nakapako pa yung ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nasabi niya lang, di ba? Patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pwedeng gawin ng Diyos yun kasi pwedeng gawin ng Diyos kahit ano eh. Dahil Diyos siya. Pero buti na lamang po mga kapatid, hindi ganun yung ating Diyos.
Amen? Gentle ang ating Diyos. Kahit nagkasala ka na sa Kanya, alam mo yun, makakalapit ka pa rin sa Kanya. Hindi ka matatakot kasi nga, gentle siya. Mabuti yung ating Diyos. Mabuti po yung ating Diyos. At kapag sinabing gentle, ang sabi nga rin po dito, di ba? You will rest. Makakapagpahinga ka sa Kanya. Your soul. So kapag ganun po mga kapatid, ang sarap kayang mamahinga, no? Ang sarap, meron kang kapayapaan. Kapag nagpapahinga ka, may kapayapaan ka, ibig sabihin, at peace ka nun. So ibig sabihin, kapag alam mo na mabuti yung Diyos, at peace ka. Sino dito at peace ngayon natutulog? Yan yung reason kaya kung bakit linggo, inaantok tayo, nakakatulog tayo sa church. Dahil ang Diyos natin ay gentle, malumanay. Hindi, joke lang po, hindi po yun. So ibig sabihin po nun mga kapatid, ang Diyos natin, madaling lapitan, mapagkakatiwalaan. Kapag tayo po, di ba, kapag meron tayong mga kakilala na parang ang hirap lapitan, hindi mo basta-basta malapitan, hanggat maaari iniiwasan na lang natin sila. Tama po ba? Yun yung tendency Iwasan ko na lang yan. Sama na ugali niyan. Di naman, alam mo yun? So, ang tendency, iniiwasan natin. Pero dahil hindi ganun yung Diyos natin, dahil siya ay mabuti, gentle siya, malalapitan natin siya. Mapupuntahan natin siya. Okay, masasabi natin yung gusto natin sa Kanya. Masasabi natin yung mga sikreto natin sa Kanya. Nasasabi niyo po ba yung mga sikreto niyo sa Panginoon? Di ba? Nasasabi niyo yun kasi alam niyo na mabuti yung Diyos. Mabait ang Diyos. Try niyo magsabi ng sikreto sa masamang tao. Patay kayo dyan. Kalat sa social media yan. Patay kayo dyan. Imamaritas niya yan. Pero hindi ganun yung Diyos Gentle daw yung Diyos natin Nakikita nyo, mas nakikita nyo po dito yung kabutihan ng Diyos na hindi lang natin nasasabi, mabuti ang Diyos, that God is good. Hindi po mga kapatid. Ang gentle, ibig sabihin po niyan, kahit sinaktan mo na siya, hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Kahit nasaktan mo yung kalooban niya, lalapit ka pa rin sa Kanya. Hindi ka matatakot sa Kanya. Diba? Kahit na nagkulang ka na sa Diyos, pwede ka pa rin lumapit sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng gentle. Pag nagawa nyo sa tao yun, nasaktan nyo yung isang tao, di ba ang hirap ng lumapit sa Kanya? Kapag meron kayo nagawang hindi maganda sa isang tao, ang hirap na lumapit sa Kanya kasi feeling nyo, ay, aawain lang ako niyan. Ay, baka sabunutan lang ako niyan. Ay, baka mag-away lang kami niyan. Hindi mo na siya lalapitan. Kaya nga sabi ko sa inyo, iiwasan nyo yan. Pero dahil hindi daw ganun yung ating Diyos, ang ganda pinapakita ng Bible, ano ba talaga yung katangian ng ating Diyos. Kapag yung Diyos natin, alam natin na siya ay mabuti, kahit na nagkasala tayo, kahit na nasaktan natin yung damdamin niya, alam natin na matatanggap pa rin tayo ng ating Diyos. Yun nga po yung illustration ko sa inyo kanina, di ba? Yung mga pumako sa ating Panginoong Sokristo. Yung mga nanakit sa ating Panginoong Sokristo. Kayang-kaya niya magpadala ng mga anghel. Actually, isang anghel lang. Kaya niyang gunawin ang mundo. Ganyang kalakas ang anghel. Pero hindi niya ginagawa yun. Bakit? Dahil mabuti ang ating Diyos. Gentle po ang ating Diyos. Amen? Kaya yan po yung magiging po natin, no? Yan po yung magiging parang pag-asa natin. Yan po yung magbibigay sa atin ng hope, no? Na kahit na alam natin nagkulang tayo, alam natin na parang hindi natin nagawa yung kalooban ng Diyos noon, kahit na dati ganito yung buhay natin, kahit na hindi masyadong maganda yung background natin before, pero dahil gentle yung ating Panginoon, hindi natitignan ng Diyos yun. Kakalimutan na ng Diyos yun dahil sa justification. Diba? Kung ano mang mga nagawa mo before, sino ka man before, dahil gentle yung ating Diyos, amen, mas malalapitan mo siya. At dahil gentle yung ating Diyos, maituturing ka niyang anak. Imagine niyo yun, sinaktan mo na nga yung Diyos, at dahil tinanggap mo siya, okay, dahil kinilala mo si Jesus, tatanggapin ka pang anak, gagawin ka pang anak. Ganyan pong kabuti yung ating Diyos. Kaya po masasabi natin that God is good. Yan po yung masasabi natin na parang mabuting istorya, magandang istorya or testimony na masasabi natin sa Panginoon. Di ba kapag nasi-share tayo ng gospel, nasasabi natin, napakabuti ng Diyos sa aking buhay. Dati ganito yung buhay ko. Dati patapon ng buhay ko. Pero dahil lumapit ako sa Diyos, nagbago yung buhay ko. Nakilala ko yung ating Panginoong Sokristo, mas lalong gumanda yung buhay ko. Mas lalo akong lumago spiritually. So, tandaan po natin yan palagi, no? That our God is gentle. Pangalawa, our God is gracious. Nasasabi natin na mabuti yung Diyos because our God is, gracious. Basahin po natin yung Ephesians chapter 2, verse 4 to 5.
But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive in Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have what? Been saved. Pag sinabi pong gracious, mas malalim po yung ibig sabihin niyan. Pag sinabing grace, okay, ibig sabihin niyan, merong isang binigay sa'yo kahit hindi mo deserve. Kahit hindi ka dapat bigyan, pero binigyan ka. Ganyan po yung ibig sabihin ng grace. Yung wala kang ginagawa, but because of His mercy, may binigay sa'yo. Ganun po yung grace. Kasi, hindi po yung, alam niyo yung may gagawin ka, tapos merong kapalit, merong ibibigay sa'yo yung Diyos. Hindi po, iba po yun. Bukod pa po yun. Ibig sabihin, reward yun ng Panginoon sa'yo. Kapag may ginawa ka, aani ka. Parang pag nagtanim ka, aani ka. Yun po talaga yung yung law. Ibig sabihin, saan mang yan, kahit dito sa mundo, pag nagtanim ka, aani ka. Ganun din po sa Diyos. Kapag nagtanim ka sa Kanya, aani ka rin sa Kanya. Pero iba po yung grace. Ang grace, kahit wala kang itinanim, ang grace, kahit wala kang ibinigay, ang grace, kahit wala kang ginawa, pero may binigay, may ibibigay sa'yo yung Diyos. That's grace. Sino makakagawa sa inyo nun? Yung tipong may magbibigay sa inyo, magsesend siya nyo ng GCash, magugulat ka na lang. Yung tipong di mo naman pinaghirapan, may nagbigay sa iyo ng 10,000! Di ba? Isang illustration dyan, yung pulube. Isang illustration ko dyan, yung pulube. Masasabi natin na yung grace ng Panginoon ay parang ganon. Ang pulube, di ba? Makikita mo lang dyan, nakaupo, walang ginagawa. Wala silang ginagawa, di ba? So, nakikita mo lang dyan. Ngayon, kapag ikaw, nakita mo yung pulube, naawa ka sa kanya, anong gagawin mo? Bibigyan mo ng pwedeng tinapay, French baker, social, di ba? Bibigyan mo ng pera. Depende yan kung gaano kayong ka-generous. So dito nagbibigay 500 sa pulube. Di ba? Basta bibigyan mo siya. Now, ang tanong, deserve niya bang mabigyan? Actually, hindi. Wala naman siyang ginawa sa akin. Ba't ko siya bibigyan? Anong kapalit? Bibigyan ko siya, pero wala naman siyang bibigay sa akin. Kaya mo binigyan yung pulube dahil naawa ka sa kanya. Ganon din po yung Diyos. Naawa lang po yung Diyos sa atin, kaya ibinigay niya yung ating Panginoong Kristo. Kasi papunta ka sa impyerno eh. Amen. Nakita niya yung buhay natin. Mapapahamak tayo eh. At dahil nakita niya, naawa siya sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. At yan po yung grace ng Panginoon. Kahit hindi ka karapat-dapat, kahit na makasalanan ka, kahit na hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos before, pero ibinigay niya pa rin yung bugtong niyang anak. Yung ating Panginoong Kristo. Ganyan po mga kapatid yung grace ng ating Panginoon. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi lang po yan actually sa lahat ng mga bagay. Minsan nagugulat na lang kayo. Naranasan niyo na po yun. Hindi niyo naman hinihingi kay Lord, pero may binigay sa inyo. Grace po yan ng Panginoon. Di ba? Minsan, tandaan niyo po mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, yan yung parang masasabi natin na pinakamagandang regalo o pinakamagandang word na masasabi ko na ibinigay sa atin ng Panginoon. Grace. Biyaya po ng ating Diyos. Kasi sa una pa lang, pinakita niya na po yung biyaya niya sa atin eh. Genesis pa lang, pinakita na ng Diyos yan. At actually, yung ating Panginoong Kristo mismo, siya po yung representation ng grace. Tignan nyo lang yung Panginoong Kristo. Kasi minsan, syempre, malawak po yung grace pag pinag-aralan niya yan. Pero tignan nyo lang yung buhay ng ating Panginoong Kristo, makikita nyo po doon, that's grace. You know what? Redemption is grace. Pag sinabing redemption, sabi ko nga po sa inyo, ito yung binili ka ng Panginoon. Niredeem ka ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon tayo ng spiritual death. Nung kinain nila Eva at Adan yung prutas, nabusog sila. Hindi, joke lang. Nung kinain nila yung prutas, ang sabi, di ba, sabi ng God, kapag kinain nyo yung prutas na yan, mamamatay kayo. Namatay ba sila agad? Hindi naman lason yung prutas para mamatay sila Pero ang sabi, mamamatay kayo. Once na kinain nyo yun, ibig sabihin, agad-agad mamamatay kayo. Hindi po agad sila namatay. Actually, si Adan umabot pa ng 900 years.
Ibig sabihin, mali yung God. Kasi sabi, pag kinain nyo, mamamatay kayo. Kailangan nyo pong maintindihan, 3 po yung kamatayan na ibig sabihin na mamamatay kayo. Ang unang kamatayan na ibig sabihin ng Diyos doon, mamamatay kayo spiritually, ibig sabihin, malalayo kayo sa Diyos. Magkakaroon ng separation, spiritual death. Po yung tawag doon. So, kinain nga nila yung prutas. So, dahil nagkaroon ng spiritual death, ang nangyari, nalayo tayo sa Diyos. At napunta tayo kanino? Kay Satanas. Ganun lang nangyari. Nung kinain yung prutas, napunta tayo kay Satanas. Kaya nga may kasalanan. At dahil napunta na tayo kay Satanas, pagmamay-ari na tayo ni Satanas. Pagmamay-ari na tayo ni Satanas. So, ibig sabihin, kapag wala ka kay Kristo, kay Satan ka. Ganun lang pong kasimple yun. Pero, ang sabi nga dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng biyaya niya, tayo po ay nakabalik sa ating Diyos. Sa pamamagitan lang ni Jesus. Amen? Yun po yung redemption. Bigyan ko kayo ng sample. Ito po yung classic example na gustong-gusto ko palagi naririnig dyan eh. Kung familiar na po kayo dito. Merong isang bata gumawa ng bangka. Laruang bangka. So gumawa yung bata ng laruang bangka. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, grabe, ang ganda ng bangka ko. Gusto niyang subukan eh. Okay, pumunta siya sa may ilog. Pagpunta niya doon sa ilog, nilaro-laro niya, nilagyan niya ng tali. Siyempre, baka agusin siya. So nilalarong-laro niyang ganon sa ilog, di ba? So, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, grabe, ang ganda ng aking bangka. Maya-maya, biglang rumagasa yung ilog. So, nung rumagasa siya, napigtal yung tali. Napigtas. Tama ba yung word ko? Naputol. So, wala na. Nalayo na. So, nalungkot itong bata. Sabi niya, grabe, yung pinaghirapan kong ginawa, wala na. Inagos na. So, nalungkot siya. Umuwi siya ng bahay. So, kinabukasan, naglalakad siya sa may palengke. Nung naglalakad siya sa may palengke, meron siyang nakita na parang, bangka ba yun? Na laruan. Nilapitan niya doon sa may tindahan. Sabi niya, uy, grabe, ito yung bangkang ginawa ko ah. Sabi niya, ito yun oh, may palatandaan, may sulat pa ng pangalan niya oh. Sabi niya, akin to. Edi, sinabi niya doon sa nagtitinda, akin po yung ano na yan, yung laruang bangka na yan. Sabi niya ganon. Sabi, akin na po yan, bigay niyo po sa akin. Yan po yung nawala doon sa ilog. Sabi niya, ay, hindi pwede. Sabi niya, pinagbebenta namin to. So, kung gusto mo makuha yan, bayaran mo ako. Ang bayad niyan is 5,000. Grabe, laki ng patong. 5,000 yan. Sabi, nalungkot yung bata. Sabi niya, bakit ganon? Edi, naalala niya, ay, meron pala akong ipon. So, bumalik siya sa bahay niya. Binasag niya yung piggy bank. Saktong-sakto. 5,050 pesos. May 50 pesos pa. Sabi niya, ito, mamaya na to, pang ano na lang to. Pang merienda, pang fishball. Tapos bumalik siya, takbo-takbo siya. Excited siya, sabi niya, is 5,000. Tapos binigay niya doon sa ano, ito po 5,000, akin na po yan, bangka na yan. O sige, ito na yung bangka mo. Tapos ang sabi ng bata, nayakap niya yung bangka, sabi niya, o aking bangka, ginawa na kita, binili pa kita. Wow, ganyan yung Diyos natin. Ginawa na tayo ng Diyos, binili pa tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. That's grace. Ginawa ka na ng Diyos, ikaw na'y lumayo sa Kanya, at dahil lumayo ka sa Kanya, napunta ka kay Satanas, binili ka sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. That's grace. Ginawa ka na nga. Dapat nga pa, kung ikaw na yung kumawala, napunta ka na kay Satan, wala na dapat pakialam sa'yo yung Diyos eh. Pinili mo yan eh. Pero because of grace, dahil mabuti ang Diyos, ginawa ka niya na, binili ka niya pa. At hindi yung pinangbili niya, hindi lang basta pera eh. Dugo ng ating Panginoong Kristo. Yung ating Panginoong Kristo mismo, yung kaisa-isang anak ng ating Diyos, yun yung ginawang pangtubos sa kasalanan mo. Kaya nga po tinubos eh. Naririnig yung salitang tinubos? Di ba? Ang tubos, saan natin naririnig yan? Sino mga nagsasangla dito? Mahilig magsangla. Parang kailan lang, meron ako nakitang gold sign. Nasaan na yan? Joke lang. Di ba ganun yun, no? Sinasangla pag kailangan natin, di ba? So, pag sangla, atin yan. Ngayon, kapag sinangla mo na yan, pagmamay-ari na yan ng Palawan Express. Palawan ba yun? Di ba? So, sa kanila na yon. So, wala kang karapatan doon. Kaya sabihin mo, nakikita mo, yakin yan, hindi sa'yo yan. Dahil nandun. Kailangan mong tubusin yon. Kailangan mong bayaran ulit yon para makuha mo.
So, ganun yung Diyos natin. Nakita tayo, nakisatan tayo. Sabi niya, hindi ka pwede dyan. Kailangan mong maligtas. Hindi ka pwede sa kapahamakan. Kaya, binili tayo ng ating Diyos muli. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. That's grace. Kaya masasabi mong mabuti ang Diyos. Sino makakagawa nun? Diba? Iniwan mo na nga yung Diyos, ikaw na nga yung lumayo sa Diyos, ikaw na nga yung gumawa sa kasalanan ng Diyos, tapos, ikaw ay binili pa ng ating Diyos. That's grace, mga kapatid. Hindi mo deserve yun. Hindi mo deserve yun. Dapat ang deserve mo, mapunta ka sa impyerno dahil sa ginawa mong kasalanan. Deserve mo na mapunta ka sa kapahamakan. Pero dahil mahal ka ng Diyos, dahil mabiyaya yung ating Diyos, hindi niya po ginawa yun. Bumaba po siya dito sa lupa para iparana sa atin yung kanyang biyaya. Na siya lamang yung makakagawa po nun. Kaya hindi mo pa magmamalaki yung mga nagawa mo, yung mga na-achieve mo. Kahit umattend ka, kahit simula nung naging Kristiyano ka, umattend ka ng nakumpleto mo yung buong linggo. Kahit nagpe-pray ka araw-araw, actually, biyaya pa rin ng Diyos. Alam nyo, kaya kayo nakaupo ngayon dyan dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kaya po kayo ngayon nandito, nakakapakinig kayo, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Wala kayong mapagmamalaki. Lahat lang po, biyaya ng Diyos. Kaya anuman po ang marating nyo sa buhay, anuman po ang makamit nyo, lalo sa mga kabataan, lagi nyo patatandaan, sa biyaya lang po ng Diyos yan. Wala kayong mapagmamalaki. Tandaan nyo po yan, sa mga nakikinig po ng mga kabataan dito, wala kayong mapagmamalaki sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang din ang bigay sa inyo yan. Anumang meron kayo, lakas, talino, resources, yaman, sa Diyos lang po galing yan. Biyaya lamang po yan ng Diyos, kaya meron kayo yan. Hindi nyo deserve yan actually. Hindi kayo karapat-dapat tumanggap yan. Pero dahil biyaya nga lang ng Diyos, by grace lang po tayo, amen? By faith, by grace lang po tayo, yun lang po talaga. Ano man po ang meron tayo ngayon, ano man po ang makakamit natin pagdating ng panahon, it's because of grace of our Lord. Doon lang po yun, wala na pong iba. At panghuli, pangatlo, our God is generous. Our God is generous. Matthew chapter 7, verse 7, ask, ang sabi dito, ask and it will given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Wow, generous yung ating Panginoon. Ibig sabihin pala, pag God is good, God is generous. Sino ito mahilig sa libre? Sino ito yung, ang sarap malibre, di ba? Hindi pag nalilibre kayo, no? Parang ang sarap ng feeling ng wala kang ginastos, di ba? Tapos nakakain ka, busog ka. Ang sarap kaya ng feeling ng nalibre. Bakit? Kasi yung nalibre sa'yo, generous. Di ba? Sino ito nakatanggap na ng regalo? Ang sarap makatanggap ng regalo dahil una sa lahat, hindi mo yan binili. Binigay sa'yo yan. Amen? Papasalamat po ako sa mga nagbigay na po ng regalo. Kilala nyo na po kung sino po kayo. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Alam nyo na po yan, sa mga nagbigay na po ng regalo, salamat po sa inyo. Sa aming pasimula, sa aming wedding, at sa mga nag-sponsor po, salamat po sa inyo talaga. Napaka-generous nyo po, pagpalain kayo ng Diyos. Anyway, naalala ko lang generous. Ganun po yung generous, ang sarap makatanggap eh. At ang Diyos natin, generous. Buti na lang generous, kasi ang sabi dito, di ba? Ask and it will given to you. Doon na lang tayo mag-focus. Ask. Siyempre, iano natin to, according to ano lang, sa kanyang kalooban lang. Pero, if you ask, it will given to you, unto you. At minsan, kahit nga hindi mo i-ask, ibibigay ng Panginoon. Generosity. Generous po yung ating Panginoon. Ibig sabihin, mapagbigay yung ating Panginoon. Okay? Ibig sabihin po niyan, mabuti siya. Pinakita niya na po yan actually sa una pa lang. Pinakita na po sa atin ng Diyos yon. Sa Genesis pa lang, pinakita na ng Diyos na generous siya. Alam niyo kung paano yon? Libre. Libre lahat. Ang sabi ng Diyos, di ba, kainin nyo ang lahat ng naandyan. Sabi, lahat. Ibig sabihin, unli. Sino ito mahilig sa kumain sa mga unli rice, ganyan. Ang sarap ng unli, no? Kain ka lang ng kain, no? Kuya, rice pa, di ba? Pag sa inasal, nakakapagtaas ng kamay, pero sa church, hindi makapagpataas ng kamay. Ooh. Di ba? Taas na, kuya, rice pa, naks. Pero pag napupuri, anyway, di ba? Generous. Generous yung Panginoon sa una pa lang. Bakit? Alam nyo, bago pa lang kayo likhain ng Diyos, bago pa lang likhain ng Diyos yung tao, prepare niya na lahat. Okay na lahat, kaya nga tayo yung panghuling nilikha ng Diyos eh.
Kasi generous siya. Gusto niya okay lahat. Gusto niya may makakain kayo. Gusto niya libre lahat. Gusto niya ayos ang lahat. Yun yung pinakita ng Diyos sa una pa lang. Generosity. So, huwag mo isipin na pababayaan ka ng Diyos. Kung iniisip mo ngayon, parang, ang hirap naman ito. Daming utang. Sino maraming utang? Daming babayaran. Credit card. Ang daming. No. Remember that our God is generous. Amen? Mayaman ng Diyos noon pa lang. Siya may-ari ng lahat. Sa Kanya ka lumapit. Kaya nga sa una pa lang sa Genesis, pinakita niya that, eto sa inyo lahat to. Kaya lang, hindi nawala yung generosity ng Panginoon actually But, pumasok kasi yung kasalanan Yan yung humadlang. Yung kasalanan. Kaya minsan, mga kapatid, hindi mo marireceive yung generosity ng Panginoon, hindi mo mararamdaman yung generosity ng Panginoon kasi merong something na nasa heart mo na maaaring hindi mo pa sinusuko or kasalanan. Ulitin ko. Ang generosity ng Panginoon, hindi po yan mawawala. Hindi nagbabago yan. Kaya lang minsan, parang hindi ko maramdaman yung blessing ng Panginoon. Baka merong nasa heart mo na hindi mo pa pinapakawalan. Baka sa'yo, ikaw may problema. Muli, ang Panginoon, generous yan. Hindi mababago yan. Pero kailangan, ipakita mo yung sa Diyos, yung faith mo. At syempre, yung kasalanan, yan po yung humahadlang sa blessing, yung kasalanan. O ano man pong meron nasa puso nyo na humahadlang. Kaya hindi nyo maramdaman yung generosity ng Panginoon. Pero generous na siya noon pa man. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero kung gusto pang mas maranasan yung generosity ng Panginoon, ipakita mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Isuko mo yung lahat na mga dapat isuko. Kasi yan yung tutulong sa'yo para mas maranasan mo yung blessing. Yung tipong, kasi pag hindi mo sinusuko yung lahat, ibig sabihin nakasarado yung kamay mo. Sarado yan. Papaano mo marireceive, papaano mo masasahod yung blessing ng Panginoon kung nakasara yung kamay mo? Buksan mo yung kamay mo, i-release mo lahat ng kasalanan mo, i-release mo lahat ng mga nagpapabigat sa puso mo, at kapag nakabukas yung kamay mo, bukas palad mong matatanggap yung blessing ng Panginoon. Amen? Yun po yung susi para pagpalain kayo ng Diyos. Bukas mo yung palad mo, yung hindi mo kayang buksan, hindi mo kayang ma-let go. Ano ba yung hindi mo kayang ma-let go? I-let go mo na yan dahil yan yung susi sa pagpapala, yung pag-let go. Kasalanan man yan, past man yan, babae man yan, lalaki man yan, relationship man yan. Kung di mo pa nasusuko sa Panginoon yan, kung gusto mo maranasan yung generosity ng Panginoon, buksan mo yung palad mo. Buksan mo yung puso mo. I-release mo yan. At mas makukuha mo, mararamdaman mo yung blessing ng Panginoon kapag isinuko mo lahat sa ating Panginoon. Dahil generous po yung ating Panginoon. Hindi ka niyan pababayaan. At sabi nga, knock, kakatok, bubuksan ka ng Panginoon. Pag nag-ask ka, makikinggan ka ng Panginoon. Dahil generous po yung ating Panginoon in terms of lahat. Sa lahat po. Generous din po siya in terms of binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Imagine niyo, kaisa-isa na ang anak. Di ba, sana kung 12 yung anak, bigay mo yung isa Di ba, parang, hindi naman, anak mo na nga yun, ang hirap nga i-let go nung kahit nga sabihin mo 30 anak mo, bibigay mo yung isa Ang hirap kaya i-let go ng ganon, kasi anak mo pa rin yun. Pero ang sabi, ibinigay ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak. Wow. Hindi pera ang binigay ng Diyos. Hindi kayamanan ang binigay ng Diyos. Hindi gold ang binigay ng Diyos. Ano binigay niya? Kaisa-isa niyang anak. Para kanino? Para sa ating lahat. So masasabi niyo ba bang hindi generous yung Panginoon? Dahil yung kaisa-isa niyang anak, yun mismo ibinigay niya para sa'yo. Grabe. Doon pa lang, solved na. Yung ibinigay sa'yo si Jesus para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang yun. Yung Holy Spirit na nasa iyo ngayon. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, regalo rin po yan. Yung Holy Spirit na nananahan sa iyo ngayon, yan po ay regalo sa inyo ng Diyos. At sa pamamagitan ng Holy Spirit na yan po yung magsasabi sa inyo na meron kayong buhay na walang hanggan. At magagawa niyo yung mga bagay-bagay na maaaring imposible dahil sa Holy Spirit na nasa inyo. The same power, sabi, na nagbuhay kay Jesus doon sa libingan is the same power na nananahan sa inyo. May power pala kayo. Sabi mo sa katabi mo, power ka. May kapangyarihan tayo. Yung power na nag-raise kay Jesus doon sa grave. So, sino makakapagbigay sa inyo nun? May Holy Spirit po tayo. Ano pa? Binigyan po tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan.
Naging generous po yung ating Panginoon sa pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan. Actually, hindi mo kailangan paghirapan yung buhay na walang hanggan. Sino ba nagsabing kailangan umakyat ka sa mga bundok, magpakahirap ka, gawin mo itong mga bagay na to para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Hindi ganun eh. Libre po ang buhay na walang hanggan. Sino mahilig sa libre? Sabi nyo kanina, mahilig kayo sa libre? Kaya natin natanggap yung buhay na walang hanggan kasi mahilig tayo sa libre. Kasi kung may bayad yung buhay na walang hanggan, isipin nyo kung yung salvation, 10,000, sino bibili nun? Kaya nyo bilhin? Uy, bilhin mo to, buhay na walang hanggan, no? 10,000. Hindi, 100,000 na lang kasi buhay na walang hanggan yan eh. Alam nyo ba dati, nung Middle Ages, binebenta po yung kaligtasan. Basahin nyo yung church history. Yung kapatawaran ng kasalanan mo, 10,000. Eh, araw-araw ka nagkakasala. Hindi lang 10,000 pa. Magkano babayaran mo yan? Babaong ka sa utang. Isipin nyo kung yung kasalanan, yung kapatawaran ng kasalanan na binabayaran, baon kayong lahat sa utang. Nagets nyo? Ang dami yung kasing kasalanan ginagawa eh. Gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Amen po ba? Eh, paano pa yung mga makasalanan? Wala kay Kristo. Baon na sa utang yon. Imagine nyo kung yun talaga yung way para tayo ay makakaroon ng kapatawaran. Bibilin mo yung tawag dito, yung kapatawaran ng kasalanan. Wala na tayong pera, ubos lahat. Ang dami na nga binabayaran, tapos dadagdag pa yung ano. Pero buti na lang, libre po yung kapatawaran ng Panginoon. Amen! Buti na lang walang bayad. Yan po ibig sabihin na generous yung ating Panginoon. Kapatawaran, di mo na kailangan bayaran. Lumapit ka lang sa Panginoon. Knock! Kumatok ka lang sa Kanya. Tatanggapin ka ng Panginoon. Yun lang. Kakatok ka lang. Yun lang yung puhunan mo. Katok. Katok. Kakatok ka lang, sabi. And mag-o-open siya. Hindi kailangan. Magbigay ka sa akin ng 1,000,000. Papatawarin kita. May buhay kang walang hanggan. Walang ganun. Ang sabi, si Jesus lang ang daan. Tanggapin mo si Jesus. May buhay ka ng walang hanggan. Bakit mo kailangan pahirapan yung sarili mo? Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Hindi sinabi ng Panginoon pahirapan mo. Generous na nga yung Panginoon eh. Pinapahirapan mo pa yung sarili mo. Huwag mo nang dagdagan yung problema mo. Gracious na po yung ating Panginoon. So yung buhay na walang hanggan, nasa sa inyo na po yan. Actually, nung tinanggap nyo si Jesus. Nasa inyo na po yan. Kumbaga, secured. Kumbaga, meron na kayong mansyon sa langit. Amen. Isa pa yan. Hindi, deserve nyo ba magkamansyon? Sabi ni Jesus, magkakamansyon daw kayo sa langit eh. Sino gusto nyong katabi? Basta ako si David. David, mag-usap tayo. Piling ko yung mga gusto nyong katabi sa langit, yung mga kamaritesan nyo, no? Uy, alam mo ba alam mo yun, nagmamarites kayo sa langit. Uy, alam mo ba si Pedro? Ha? Pinag-uusapan mo na mga tagalangit. Uy, alam mo ba alam mo ba si Bathsheba? Ha? Hindi, wala nang marites sa langit. Ang point ko lang dito, sino makakapagbigay sa'yo ng gano'n? Nakahanda na, nakaprepare na yung mga tutuluyan mo sa langit, yung mansyon mo sa langit. Sino makakapagbigay nyo? Yung generous lang na Diyos. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Wala ka pa nga sa langit, meron na nakahanda sa yung mansyon. Sino kayang architect nun? Ang Diyos. At ang Diyos, lahat maganda. Create niya ngayon lahat, sabi niya, everything is beautiful. Papaano pa kaya yung mansyon mo sa langit? Parang nung bago tayo likha ng Panginoon, bago likhain ng Panginoon yung tao, nilikha niya muna lahat. At bago rin tayo pumunta doon sa langit, inaayos niya na lahat. Ayos na po yung lahat ng nandun. Pine-prepare na po ng Panginoon. Bakit? Generous yung ating Panginoon. Amen po ba? At hindi lang yun. Sige, ano pa? Bawat ginagawa mo dito sa lupa, may reward po yan. Lahat ng mga ginagawa mo para sa Panginoon, reward dito sa lupa at reward doon sa langit. Hindi po mawawalang kabuluhan lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon. Papalitan niya po lahat ng yan. Bibigyan kayo ng korona ng Diyos. Hindi po yung korona ng tinit. Korona pong literal. At mga reward na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ibig sabihin po niyan, meron pang nakaabang sa inyo sa langit na mga reward dahil sa mga ginawa niyo para sa Panginoon. Palakpakan natin yung Panginoon. Generous yung Panginoon eh. Kumbaga lahat ng mga ginawa mo sa Kanya, hindi niya kakalimutan yun. Yung kasalanan niya, kakalimutan mo niya. Mga ginawa mong kasalanan. Kakalimutan lahat ng Diyos yan dahil nga kay Jesus. Pero lahat ng ginawa mo para sa Kanya, hindi niya malilimutan yon. At pagdating mo sa langit, lahat ng yan, merong kapalit na reward.
Amen? May kapalit pong reward yan. So, ganyan pong ka-generous yung ating Panginoon. Napakarami po. Actually, napakarami po pong mga ways para makita natin yung generosity ng Panginoon. Yung paghinga mo pa lang sa umaga, every time na humihinga ka ngayon, yung paghinga mo na yan, sino makakapagbigay sa iyo niyang paghinga mo? Diyos lang. Diyos lang po. Yung paggising mo sa isang araw, araw-araw nagigising ka. Sino nakapagbigay niyan? Diyos lamang po. Pinagaling ka sa mga sakit mo. Iningatan ka ng ating Panginoon. Pinaranas sa iyo yung mga pagpapala niya. Sino makakagawa niyan? Yung ating Diyos. Bakit? Generous po yung ating Panginoon. Mapagbigay po yung ating Panginoon. Amen? So dahil generous po yung ating Panginoon, alam nyo, actually binigay na ng lahat ng Diyos. Literal, binigay niya na lahat eh. Kahit kaisa-isa niyang anak, kahit yung buhay ni Jesus, binigay niya na lahat sa atin eh. Bakit parang minsan, parang pag tayo naman yung magbibigay sa Panginoon, magbibigay ng time, magbibigay ng treasure natin sa Kanya, ng talent natin sa Kanya, ba't parang minsan ang hirap magbigay? Parang hindi tayo makapag-invest sa Panginoon. Bakit? Kung iisipin mo pa lang to, kung nanamnamin mo tong generosity ng Panginoon, mapapabigay ka sa Panginoon eh. At kulang pa nga ibinigay mo sa Panginoon eh. Wala pa nga yan eh. Mapagmamalaki mo ba yung binigay mo sa Panginoon? Wala pa yan. Sa ginawa niya para sa'yo. Pero bakit minsan hindi pa rin tayo maging generous sa Panginoon? Pagbibigay pa lang ng time natin sa Kanya, minsan parang hirap pa tayo. Bakit? Ba't ganun? Ginawa na nga lang lahat ng Diyos para sa atin, pero tayo, hindi natin magawa yung lahat para sa Kanya. Kahit nga buhay niya, binigay niya. Kaya mga kapatid, yung generosity ng Panginoon dapat mag-reflect po sa atin. Kaya nga sinasabi natin, gusto nating maging Christ-like. Gusto nating mag-reflect sa atin sa Panginoon. Eh kung di ka generous, paano magre-reflect sa iyo yung Panginoon? Paano magre-reflect sa iyo yung Panginoon? Magiging generous ka kasi generous yung Panginoon. Magiging mapagbigay ka kasi mapagbigay yung Panginoon. Dahil una pa lang, binigyan ka na ng Panginoon. At bibigyan ka pa ng Panginoon pag naging generous ka sa Kanya. Proven po yan, mga kapatid. Proven po yan. Hindi lang material na bagay, ha? Yung mga tinalakay po natin na ito, tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi po magbabago yung pangako ng Panginoon na yan. Kaya, hanggat maaga, lalo sa mga kabataan ngayon, isa't yun na yung mind nyo na maging generous kayo sa Panginoon. Hindi po kayo pagkukulangin ng Panginoon. Ibe-bless po kayo ng Panginoon. Tunay po yan. Pinalaki po kami ng mga magulang namin na maging generous sa Panginoon. At nakita po namin, hindi nagkulang yung Panginoon. Nakita po namin kung papaano kumilos yung Diyos sa aming mga buhay habang kami ay lumalaki at lumalapit, namumuhay sa pananampalataya. So gusto ko rin pong ibahagi sa inyo yun. Kaya lang po kami nagganito, syempre, by the grace of God. At kayo rin po, by the grace of God. Dahil lang sa generosity ng Panginoon, siya lang po nagbigay sa inyo. At siya pa lamang po yung magbibigay sa inyo ng kung ano man po mga bagay-bagay. So dapat po, lagi natin i-consider yung ating Panginoon. Lahat po ng kapurihan ay ibigay natin sa Panginoon. Dahil siya ay mabuti. Tayo pong lahat ay tumayo.